Nais ko munang batiin ang mga tugang lods natin na laging nakaabang sa mga bago nating kwentong nilalagay sa Kwentong Karanasan Channel. Shoutout muna kay Robert Bondoc Dizon, Jam ng Jammy TV, Sena Motovlog, and Tita Dagupan. Maraming salamat mga tugang lods sa suporta. Ang kwento natin ngayong gabi ay pinadala ni Jervy ng Mekawayan, Bulacan. Magandang gabi, Sir Joko. Nais ko lamang ibahagi ang aking hindi malilimutang kwentong karanasan. Sisimulan ko ang kwento, Sir Joko, nung inabot ako ng gabi pa uwi gamit ang tricycle kong ginagamit pang service sa trabaho. Habang pauwi ako noon mga alas 11 na ng gabi at sobrang lakas ng buhos ng ulan, ay napilitan akong itabi muna ang tricycle ko sa isang maliit na tindahan na may katabing isang bahay na may kalumaan. Hindi ko na kasi makita ang daan sa sobrang lakas ng buhos ng ulan, Sir Joko, at medyo may kahinaan pa ang ilaw ng tricycle, kung kaya napilitan talaga akong itabi muna at sumilong at magpatila na rin ang ulan. Paisa-isa na lang ang sasakyan na nakikita kong dumadaan noon nang biglang sumilong din ang isang babae. Nurse ata yung babae, Sir Joko, dahil naka-uniforme pa ito. Napansin kong nangangatal ito sa lamig at namumutla na ang itsura nito dahil basang-basa ito sa ulan. Mga kalahating oras din ang itinagalpan ng pagbuhos ng malakas na ulan at maya-maya ay humina na ito. Dahil nakaramdam ako ng awa, ay naglakas loob ako magparinig, Sir Joko. Buti naman tumila na yung ulan, no? Salitang lumabas sa bibig ko na buong akala ko ay sasagot sa akin ng babae. Subalit tahimik lang ito at hindi man lang umimik. Kaya diretso ko na lamang itong tinanong. Miss, saan ka ba umuwi? Baka kasi mahirapan ka sa pagsakay. Kung hindi mo mamasamain ay isasabay na sana kita sa tricycle ko. Saan ka ba nakatira? Dahil napansin niya naman na may halong pag-aalala ang tanong ko, ay sumagot ito. Sa kabilang bayan lang po, malapit sa tulay. Sagot nito habang nangangatal pa rin. Napansin ko, Sir Joko, na hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Inisip ko na baka nahihiya lamang ito kung kaya ganon. Fast forward, mga ilang minuto ang nakalipas, ay nakarating na kami sa kabilang bayan. Malapit na kami sa tulay kung saan sinabi niya na doon ang bahay nila. Nang bigla itong pumara, Sir Joko, kung kaya tumigil agad ako. Pagbaba nito ay agad itong naglakad diretso sa bahay nila at hindi man lang ito nagpasalamat o tumingin pa sa akin. Maya-maya ay nakita ko ang pagbukas ng bintana. Dumungaw naman ang isang matandang lalaki, Sir Joko. Tumango na lamang ako sa matanda sa bintana na sinyales na paalis na ako. Pinaandar ko agad ang tricycle at ilang minuto lang din ay narating ko agad yung bahay. Pagbaba ko ng tricycle ay may napansin akong isang maliit na bag na nasa loob ng tricycle na inupuan ng babae kanina. Kinuha ko agad ito at binuksan. Sa loob ng bag ay may maliit na pitaka. Nakita ko ang ID ng babae
kaya sigurado akong sa kanya ang bag na to. Kung kaya sinabi ko sa sarili ko na baka bukas ko na lamang ito idadaan sa bahay nila, total alam ko naman kung saan. Kinaumagahan, sa bahay ng babae para ihatid ang bag niya. Lumabas ang isang matandang lalaki na alam kong siya yung dumungaw sa bintana at kinawayan ko papag-alis. Iho, may kailangan ka ba? Sino bang hinahanap mo? Ihahatid ko lang tong bag ng anak nyo ata or apo nyo na hinatid ko nung isang gabi. Kita ko sa reaksyon ng kanyang muka ang labis na pagtataka, Sir Joko. Sabay sabi nitong, Kung nagbibiro ka, iho, ay hindi magandang biro ang ginagawa mo. agad niyang kinuha ang bag sa akin, sabay tulo ng mga luha nito. At niyakap nito ang bag ng napakahigpit. Maya-maya ay nagsalita ito. Ito nga ang bag ng anak ko. 7 taon na itong nawawala matapos siyang gahasain at patayin ng mga walang pusong gumawa ng krimen. At sabay sinabi niya, Sir Joko, na kagabi daw habang umuulan ay napasilip siya sa bintana dahil sa isang tricycle na tumigil sa tapat ng bahay. Pagdungaw niya daw ay nagtaka siya dahil kumaway daw sa kanya ang driver, sabay umalis ito na labis niyang pinagtaka. Nang marinig ko ang sinabi ng matanda, Sir Joko, ay para akong binuhusan ng napakalamig na tubig na halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Dahil yung babaeng sinakay ko pala sa tricycle ay patay na pala. 7 taon na ang nakakaraan. Kwento, karanasan, Karamihan sa atin ay hindi naniniwala hanggat hindi nakikita. At hindi raw totoo ang mga multo at pagpaparamdam, sabi ng ibang mga pilosopo. Magandang araw sa mga subscribers mo, Sir Joko. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kwentong karanasan ko. Tawagin mo na lamang akong Jenard, 27 years old ng Cavite City. Pasyam noon ang tita naming namatay dahil sa sakit, kung kaya nag-alay kami ng 9 na araw na dasal para sa isang yumaong kaluluwa. Merong pinaniniwala ang pamahiin ang mga Katoliko na kapag ang isang tao ay yumao, ay dadalaw ang kaluluwa nito sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan sa loob ng 9 na araw na yon. Dito ko nasisimulan ang kwentong karanasan ko, Sir Joko. Kung hindi ako nagkakamali, ay 9 na taon na rin ang mangyari ito sa akin nang mamatay ang aking tita sa sakit na cancer. Nang matapos kaming magdasal sa pang-4 na araw,
ay naghanda kami ng ipapakain sa mga nagdadasal, sa mga kaibigan at kamag-anak na sumama sa padasal. Alas 3 na ng hapon noon, nang kami na lang ng pinsan kong si Makmak ang naiwan sa burol ng tita ko. Dahil umalis na yung nagdadasal at iba naming kamag-anak at babalik na lamang ito sa gabi para maglamay. Tulog naman ng mga oras na yon yung ibang mga kasama namin na nagpaumaga sa paglamay. Nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano ng pinsan ko nang bigla na lamang akong nagulat. Dahil parang may nakita akong mga kamay sa ibabaw ng kabaong ni tita. Para bang binubuksan nito ang kabaong. Tinanong ko si Makmak kung nakita niya yon. Ang sagot niya lamang sa akin ay alin daw. Napailing na lamang ako dahil wala na yung mga kamay na nakita ko. Ilang minuto ang nakalipas nang mga amoy bigla ng formalin sa paligid namin. Agad naming ginising si Tito at nakita niya na parang nakaangat ng konti ang kabaong ni tita. Alas 3 na ng madaling araw noon nang magising ako sa pagkakaidlip ko. At nang mapansin ko na nagsiuwian na pala yung ibang nakipaglamay. At tulog na rin ang ibang kamag-anak namin. Pagkuha ko ng tubig sa kusina, ay nakita ko si mama na nagiinit ng tubig para magkape. Sinabi ko naman kay mama na magkakape din sana ako at kung pwede pa sabay na lang. Tumango lamang ito sa akin, Sir Joko. Sa mahabang upuan na kasya ang dalawang tao ay nakita kong natutulog si Papa. At hindi ako pwedeng magkamali, Sir Joko. Si Mama ang katabing natutulog ni Papa. Sa takot na naramdaman ko ay nagsitaasan ang mga buhok ko sa katawan at nanlaki ang mga mata ko, Sir Joko. Napatanong ako sa sarili ko kung sino yung nakita ko sa kusina. Mas lalo pang gumapang ang kilabot sa katauhan ko nang sabay-sabay nag-alulong ang mga aso sa labas ng bahay namin. At nang silipin ko ito, ay lahat nakatingin sa direksyon kung saan nakaburol si tita. Isang malakas at napakalamig na ihip ng hangin ang naramdaman kong dumampi sa bato ko, Sir Joko. Sabay ang pagtigil ng mga alulong ng aso sa labas ng bahay namin. Sobrang tahimik talaga, as in nakakabinging katahimikan. Sa takot ay agad kong ginising si Mama at Papa at sinabi ko lahat ng nangyari. Paliwanag ni Mama at Papa sa akin na nagparamdam lang daw si tita at yung hangin daw na malamig ay parang niyakap lang daw nito ako dahil mahal na mahal ako nitong pamangkin. Tumulo ang luha ko at pinagdasal ko na lamang ng mataimtim ang kaluluwa niya.
karanasan. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa Kwentong Karanasan. Itago mo na lamang ako sa pangalang Kara, 21 taong gulang ng 13 Martires, Cavite. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwentong karanasan. 10 taon na ang nakakaraan. Grade 5 ako noon at nasa pang-4 na palapag ang aming classroom. Kung kaya nakakahingal talaga ang pag-akyat. Pero dahil araw-araw ko itong ginagawa, ay parang baliwala na lang ito sa akin. Meron akong naging best friend na classmate ko noon. 3 araw pa lamang ng pagkakalipat niya sa paaralan namin mula sa private school. Itago na lamang natin siya sa pangalang Carmi. Si Carmi ay maraming kwento sa akin na madalas daw siyang nakakakita ng mga ligaw na espiritu sa bahay nila, sa gate ng school, maging sa hagdan kung saan daanan papunta ng room namin. Habang kinikwento ito ni Carmi sa akin, ay natatawa na lamang ako dahil hindi naman ako matatakutin at feeling ko tinatakot lamang ako nito. Dalawa kami sa 4 na cleaners ng araw na yon, kung kaya nahuli kami sa paglabas ng classroom. At kami na ata yung pinakahuling estudyanteng lumabas sa room sa 4th floor that time, Sir Joko. Pababa na kami ng hagdan mula sa 4th floor nang makarinig kami ng mga nagmamadaling mga yabag ng paa paakyat sa hagdan. Tumabi kami saglit ni Carmi at hinintay naming makadaan yung nagmamadaling tao dahil baka may emergency na nangyayari. Nagtaka kami ni Carmi dahil kanina pa namin naririnig yung nagmamadaling mga yabag, subalit hindi pa rin namin nakikita ito. Ano yun? Bakit kanina pa natin naririnig pero wala tayong makita? Hindi kaya pinaglalaroan tayo ng mga kaluluwa dito sa eskwelahan? Seryosong sabi nito. Napataas na lang ako ng kilay, Sir Joko, dahil gumana na naman ang kapraningan nitong si Carmi. Kaya kung ano-ano na naman ang sinasabi. Tara, bumaba na tayo. Sandali lang, Kara. O bakit? Andito sila. Nararamdaman ko. Sino ba? Mga kaluluwang ligaw sila, Kara. Ay nako, di ka na, siguradong hinahanap na ako sa bahay. Nauna ako sa pagbaba ng hagdan at dahan-dahan ding sumabay si Carmi sa akin. Nang malapit na kami sa pinakababang hagdan, ay bigla na lang tumigil si Carmi at sinabing, Kara, tigil! Bakit na naman, Carmi? May lalaking nakalutang ang paa sa harap mo. Paglingon ko, Sir Joko, ay hindi nga nagbibiro si Carmi. Kita ng 2 mata ko ang isang lalaking nakalutang ang mga paa sa harapan ko at nakatingin ito sa akin. Napasigaw ako, sabay takbo papunta sa PE teacher ko na saktong nandun pa sa office niya. Umiiyak na sinabi ko ang nakita namin ni Carmi sa hagdan. Pagkakwento ko ng lahat ay hinanap niya si Carmi. Asan daw yung kasama kong kaklase, sabi ng PE teacher ko. Lumingon ako sa likuran ko, subalit wala doon si Carmi. Kung kaya nagpasama ako sa PE teacher ko sa hagdan
para tingnan si Carmi. Pero pagdating namin doon ay wala kaming nakitang Carmi. Maya-maya ay tinanong ako nito kung sino daw na Carmi ang tinutukoy ko. Ang sabi ko, Sir Joko, ay yung bago naming kaklase na transferee. Laking gulat ko sa sinabi sa akin ng PE teacher ko na wala naman daw na transferee sa paaralan naming yon. Maging siya ay nagtaka sa reaksyon ko. Dahil sigurado ako na kasama ko si Carmi paglabas ng classroom namin. At para malinawan, ay nireview ng PE teacher ko yung CCTV sa 4th floor hanggang sa baba. Kita sa CCTV na mag-isa lamang pala akong lumabas ng classroom namin. At kita din ang pagtigil-tigil ko sa hagdan at pagtakbo ko papunta sa office ng PE teacher ko.